Magandang umaga. Masyado nang nakakabahala ang mga senador natin dyan sa Senado o mismong ang mga taong nagbabalak na maging senador ulit. Bakit? Napapansin niyo ba na palagi silang naghi-hearing? Ano ba ang silbi ng kanilang paghi-hearing? Hindi ba para sa in aid of legislation? Ano ba ang in aid of legislation? Ang in aid of legislation malinaw sa Constitution, ang kapangyarihan ng Kongresong o Senado, imbestigahan ang mali sa lipunan. Ito'y nakapaloob sa Article 6, Section 21 ng Konstitusyon na nagsasabi, the Senate or the House of Representatives or any of its respective committees may conduct inquiries in aid of legislation in accordance with its duly published rules of procedure. The rights of persons appearing in or affected by such inquiries shall be respected. Pinaliwanag na ng Korte Suprema, kailangan ng impormasyon para gumawa at pagbutihin ang ating mga batas. Pag-imbestiga, may kapangyarihan ang lehislatura na magpatawag ng witnesses. Dito pumapasok ang pag-issue ng subpoena o utos na magpakita at magbigay ng testimonya. Kung suwayin ang subpoena, pwedeng i-cite in contempt, ipaaresto at i-detain ang witness. Ang mga kapangyarihang ito dahil kung hindi makukuha ang kooperasyon ng mga witness, useless rin ang investigasyon. Ayon sa Korte Suprema, essential ito sa kanilang trabaho. Ano-ano ang mga karapatan ng mga saksing ito sa ilalim ng batas? Sa usapin ng mga pag-imbestiga ng Senado at Kamara bilang tulong sa batas, walang duda na ang mga kapulungan na ito at ang kani-kanilang mga kinauukulang komite ay maaaring magsagawa ng mga pagtatanong sa batas at ang mga resource person ay maaaring ipatawag sa pamamagitan ng imbitasyon o sa pamamagitan ng subpoena upang sila ay makapagpatotoo sa ilalim ng panunumpa sa mga bagay na personal nilang nalalaman. Sa kasong Alvin Balag versus the Senate, GR number 234608 na ipinasya ng Court en Banc noong June 3, 2018, pinaalalahanan ng pinakamataas na hukuman ng lupain ang mga senador at kongresista na ang kanilang kapangyarihan ay hindi walang hangganan at kailangan nilang manatili sa loob ng hangganan ng kanilang legislative inquiry. Kailangang tandaan ng mga senador at kongresista na ang mga saksi ay mga mamamayang Pilipino na may mga fundamental na karapatan na nakasaad sa saligang batas na iginigiit ng kataas-taasang hukuman na dapat itaguyod. Sa aming opinyon din namin na ang mga kagalang-galang na miyembro ng mga ng Senado at ng Kamara ay sila na mismo ang nag-aakusa, ang mga investigador, ang mga taga-usig, at ang mga hukom na pinagsama-sama. At ang saksi sa karamihan ng mga kaso ay hindi tinutulungan ng mga abogado. Sa nararapat na paggalang sa mga kagalang-galang na kasapi ng dalawang kapulungan, kailangang banggitin sa kolumna ito ang Artikulo 19 ng Kodigo Sibil. Ang bawat tao, kabilang ang matataas na opisyal ng pamahalaan na tinatawag ang kanilang sarili na mga lingkod ng bayan, sa pagsasagawa ng kanilang mga karapatan at sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin, ay dapat kumilos ng may katarungan, dunong at bigyan ang bawat isa ng kanyang nararapat at sundin ang katapatan at katarungan. Sa usaping ito, kailangan niyong mag-isip-isip. Kayong nagiging bastos, walang galang sa inyong mga inimbitahang resource person na akala niyo ay kayo ang pinakamataas na tao dyan, at kayo itong mga may dunong sa issue, mag-isip-isip kayo. Matuto kayong gumalang. Mga nakapagtapos ang karamihan sa inyong mga sinisigawan, binabastos, sinasabihan ng bobo, sinasabihan ng inutil. Kung alam nyo na pala lahat ang buong kwento at senaryo sa isyong inyong tinatalakay, bakit pa kayo nag-aanyaya ng bisita para tanungin? Tapos hindi nyo naman pagsasalitain? Pagagalitan nyo lang, babastusin, magpa-power trip kayo. Yan ang mahirap sa mga taong nakatungtong sa Senado na walang alam sa respeto. Gusto nila irespeto sila pero sila mismo ang bastos. Pinaniniwalaan nila ang kanilang kapiranggut lang na kaalaman. Kung hindi nyo alam ang sinasabing investigation in aid of legislation, huwag kayo mag-conduct ng hearing. Ilang hearing na ba ang ginawa ng mga nagmamagaling dyan? Maingay pero walang laman. May nagawa na bang batas? May napagtibay na bang batas? Puro kayo porma dyan. Para kayong isang langaw na nakatungtong lang sa ulo ng kalabaw, akala nyo ay kayo na ang pinakamataas. Kayo? Ano sa tingin nyo? Iboboto nyo ba ang mga taong nagpa-power trip dyan sa Senado? Kilala nyo ba sila? Kilalanin nyo sila at ang karamihan dyan ay tumatakbo ngayon. Mga bastos at yung iba wala ding pakialam. Nakikita ng binabastos ang resource person sila tahimik lang. Huwag tayo paluloko ngayong eleksyon.